Hello Kathden fans! Legit resibo ng pagsundo ni Sir Alden kay Ma'am Catherine sa Christmas party nila lumabas na mga kasombreros. Pero i-confirm natin ito kung legit ha, mamaya mga kasombreros. And then, ganito kamahal ng ABS-CBN si Sir Alden mga kasombreros. Grabe, sobrang nakatouch. And then, itong legit na mga Cathenatics na napansin yung yung sounds familiar na sinabi ni Sir Alden dun sa pagkanta niya na Dilaw mga kasombrero sa ARXV. Talagang dumagsa mga kasombrero sa comment section. So babasahin natin ito, yung mga sinabi ng yung mga sinabi ng ng mga Cathenatics doon sa video na in-upload ng isang Kathleen admin sa pagkanta ni Sir Alden ng Dilaw doon sa ARXV concert nga niya mga kasombreros. Sabi dito ni Jory Vielgas, my heart gikilig ko sounds familiar Kathleen. sabi naman ng isa mga kasombreros. Ayun, dumadami ang mga Kathleen mga kasombreros. Sabi pa ng isa dito, din sabi niya, yes, yan ang laging kinanta, pursue mo si Kath Tisoy, bagay talaga kayo. Sabi pa ng isa, ay, Kathleen Heart. sabi ni Rilo, he sang the song, feel kilig from his smile. Sabi naman ng isa, yan ba yung jacket na sinuot ni attorney? So, po, yung white jacket, hindi po ito yung mga kasombreros. Yung na-mention na natin at na-verify, na-confirm na hindi ito yung white jacket na ginamit ni Ma'am Catherine doon sa kanyang white TikTok mga kasombreros. Sa kanyang TikTok na ginawa na kung saan he's a little cute toy with a white jacket. Yun yung kanyang lyrics eh. Tapos sinila niya yung kamay mga kasombreros. So hindi po yun. Isa yun sa mga glam team members ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Pero pareho kasi no na white jacket mga kasombreros. And sabi naman ni Ethan's Joy Marie 88, favorite song reminds us of Kathleen. Tapos may pa-heart mga kasombreros. Sabi ni Jedi, grabe nakakamiss ang Kathleen. Sabi niya. Tapos sabi naman ni Mary Jane Tutor, sabi niya, nice, the best. Sabi naman niya, Marites Ferrer 59, sound familiar kasoy for Kath. Tapos yung nag-comment, tumatawa kasi alam na niya Kathleen mga kasombreros. Si Jill, sabi niya, sounds familiar talaga, pati yung kilig mo ramdam namin. Sobrang kulit ng mga sa comment section mga kasombreros. Tapos sabi pa dito, alam niyo, dumadami na mga kasi lumalakas ng ebidensya ng Kathleen sa kalam mga kasombreros. Wala na talaga makakapigil dito. Kasi nga, nakita natin yung pattern na kapag solid na Cathenati ka talaga ay mararamdaman mo talaga yung yung lakas ng kanilang alam mo yung parang may usapan sila na may secret agreement ng kasombreros. So alam naman natin si Tisoy ay kapag tumutulong yan, hindi yan pinapasabi, sikreto lang talaga. So ganun din sa panligaw, gano'n. sabi na may wala siyang pangalan sabi niya malaking pahiwatig na nasa kanya na si Kath at mas tinitiis niya di sila magkasama sa events, at least maalagaan nila relasyon nila. O tama, tapos marami nag-reply, hindi ko na screenshotan mga kasombreros. So the more the private they are, the more peaceful and healthier, the more healthy their relationship is mga kasombreros. O diba, English yan? English yun. So yun po mga kasombreros na. Pero yun, talagang tayo po ay team panatag. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. May mga records ako nito ng bata pa si Catherine, 2011. Tapos 2020, yung 2024 nga, na pumunta si Sir Alden sa birthday party ni Ma'am Catherine at saka sa house blessing, no? 2011, nagpa-picture na pala sila dati, no? So, alam ko may may caption may caption yung nag-post dito mga kasombreros. So, parang tinadhana talaga, no? Ganon siya mga kasombreros. Sabi ni Miss G Vlog 5 hours ago, sila na nga ba ang pinagtagpo at itinadhana?
buong sambayanan ang nag-aabang na may kasal kayo sa totoong buhay. So tama, no? Lahat nag-aabang na may kasal sila sa totoong buhay, mga kasambreros. Hashtag Catherine Bernardo, hashtag Alden Richards, hashtag Kathleen, hashtag Kathleen Fans, hashtag Kathleen Forever, hashtag Kathleen Love Team. So grabe naman, parang isipin mo talagang tinadhana ang dalawang ito kasi unang-una sa lahat, yung tandem nila sa Hello Love Goodbye, parang isang kabuti na sumulpot lang, di ba? Sino nakaisip nung Star Cinema at saka GMA Pictures magko-collab, tapos parang experimental kasi yung ano nila, no? Parang yung tandem nila from Hello Love Goodbye, parang experiment na subukan kaya natin na pwede palang ganito, no? Effective pala yung ganun, na kahit na dalawang network ay nagsanib puwersa, hindi sila tandem, hindi sila love team, hindi sila as in totally strangers sila kagaya ng kwento sa Hello Love Goodbye, pero nakita natin yung impact, no? Talagang grabe. 5 years na naging greatest or highest grossing Filipino film of all time ang Hello Love Goodbye, mga kasambreros. So kasi 'di ba parang grabe, no? Talagang yung Kathniel, ang dami nilang pelikula na nagawa. Pero yung individual movies nila ay hindi umabot ng ganung kalaki kung hindi kagaya sa Hello Love Goodbye. Tapos nung Hello Love Again pa, 'di ba? Grabe talaga, hindi mo maiisip, pero nangyari, mga kasambreros. Talagang tinadhana ang Kathleen, mga kasambreros. And then ito, next item natin. So, ang cute, no? Parang magkakapatid nga itong si Ma'am Nadine at saka si Ma'am Kath, mga kasambreros. Showbiz Last Daily, Kapamilya Queens, Catherine Bernardo and Nadine Lustre. So, parang sila magkapatid, mga kasambreros. So, pareho sila may glasses. Hindi ko lang alam kung medyo edited itong kay Ma'am Nadine, pero parang hindi eh. Talagang may similarity sila, mga kasambreros. Mas maganda, ayaw natin kumpara, pero pareho silang may ganda at saka may uniqueness, mga kasambreros. Si Ma'am Nadine Lustre at saka si Ma'am Kath. Medyo na lang ako kasi parang ako, para sa akin na naman ito, na nagpatato kasi si Ma'am Nadine Lustre sa kanyang kamay. Medyo hindi siya para sa akin lang naman yon, and syempre sa kanya gusto niya, no? Parang sa katawan natin parang madumi, no, yung tattoo, lalo na sa babae. Sa akin naman, of course, si Ma'am Nadine Lustre ay napakagaling na artista at saka actress, mga kasama, multi-awarded actress. Pero yun, yung tattoo sa babae parang hindi ko lang, parang inappropriate siya, no? Mga kasambreros, para sa akin lang naman. And then ito, si Will Ashley, no? Nag-post sila ni kuya niya RJ, na kung saan ay umaten nga, no? At saka guest si Will Ashley, mga kasambreros, sa concert ng kanyang kuya. Congrats, Kuya Alden Richards. So sabing ganun ni Will Ashley, mga kasambreros. Tapos mga pictures pa dito na parang behind the scene or backstage, mga kasambreros. Dito magkasama si Ma'am Tracy Garcia, Break a Leg, no? Tapos may isang dito na hindi ko siya kilala, pero nagpa-picture sila sa dressing room, mga kasambreros. Tapos may isa rin dito, no? Congratulations on your 15th year in showbiz. Wishing you more success and blessings. Hindi ko kilala itong isang lalaki dito na naka-shades na parang may kulay, mga kasambreros. And then ito, si Milo. Ito yung isa yata. Nag-comments dito eh. Parang may nag-comment sa YouTube natin. Itong si Milo na parang naging host din siya ng mga mall tours, mga kasambreros, sa Hello Love Again. So 15 years, grabe, wow, congrats po si Alden Richards, kaiyak, love you. So isa ito sa mga nagiging host niya dati, or nila dati, ni Ma'am Catherine, sa Hello Love Goodbye, mga kasambreros. So talagang yakap to the max si Alden, no? Isa sa mga love languages ni Tisoy ito, mga kasambreros. And then ito, so ang ganda ng Catherine dito, no? Siya, parang curly hair, tapos may kulay. Hindi ko lang, parang yung kulay nito is parang orange na mamula-mula. Tapos
nililipstickan siya mga kasambreros na parang mini-makeupan or inaayusan mga kasambreros si Ma'am Catherine. Pero ito ay throwback, no, na picture ni attorney mga kasambreros. So sobrang ganda ni, parang ala Marimar siya dito mga kasambreros, no. Si Ma'am Catherine or parang Rosalinda. So si Ma'am Catherine, sana gumawa sila ng ano. Tapos medyo green yung kanya mata, parang ash, parang abo, parang ganyan, no? Parang gray, something like that yung kanyang mata dito mga kasambreros. So magpa-perform yata si attorney dito. Kung kaya ano siya, inaayusan mga kasambreros. And then ito, ang cute ng caption ng isang ano dito. Sabi niya dito, parang may sariling ring light. Lutaw na lutaw. Ang ganda, or lutang na lutang ang ganda ni Catherine Bernardo. So, yun talagang ano. And marami ang nagkukumpara na naman dito sa kanila ni Ma'am Ann Curtis, no, na mas maganda daw si Ann Curtis, tapos iba naman mas maganda si Ma'am Catherine. So, wag natin pagkumpara kasi may kanya-kanya silang beauty, no, may kanya-kanya silang ganda mga kasambreros. Si Ma'am Ann Curtis at saka si Asia Multimedia Star mga kasambreros, or Asia Superstar mga kasambreros na si Ma'am Catherine nga mga kasambreros, no. And then ito na nga yung sasabi kong mahal na mahal ng ABS-CBN si Sir Alden mga kasambreros, kasi may heartfelt message sila kay Sir Alden mga kasambreros, no, na kung saan ay sobrang haba. Pinost nila yung tawag dito, yung mga pictures si Sir Alden. Sabi nila mga kasambreros yung 15 years na concert mga kasambreros ni Alden. Sobrang haba. Sabi dito ng Star Cinema or ABS-CBN, Alden Richards 1 hour ago. Alden Richards marks 15th showbiz anniversary with fan meet. With a career, what a career indeed, and Alden Richards is just getting started. The Hello Love Again star officially reached a decade and a half in the entertainment industry, celebrating the milestone with his adoring fans as seen via his Instagram page on December 14. Reminiscing on 15 years of dreaming and storytelling, Alden expressed his gratitude as well as serenaded all the supporters who stuck by him through it all during ARXV fan meet. Sa lahat ng sumabay, sumuporta at naniwala sa aking paglalakbay sa nakalipas na 15 taon, maraming salamat sa inyong lahat. Alden said, kayo ang dahilan kung bakit patuloy ako nangarap at nagpapatuloy. Excited for what lies ahead. Alden braced himself for new heights. Here's to the next chapter and to moving forward. Tapos yung mga pictures ni Sir Alden nga na andoon po sa ARXV concert mga kasambreros. Nung mahal na mahal talaga, sino ba naman na hindi magmamahal sa isang Alden Richards, no? Especially yung Star Cinema na talagang grabing impact nila ni Ma'am Catherine sa Hello Love Again at saka sa Hello Love Goodbye. And yung suporta, parang kasi parang tinuturing na kasing anak ng ng parang adopted child si Sir Alden ng ABS-CBN kasi nagpapa-black screening. Parang isa rin siya sa mga nagbasag ng boundary at saka ng network war ng ABS-CBN at GMA mga kasambreros, na kung saan ay parang tawid bakod na lang siya, no? Kung gusto niya magpa-black screening sa mga pelikula ng ABS-CBN, go! Wala nang harang. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito, which is very totoo, no? Parang yung angulo ng posisyon ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden pareho. Si Sir Alden ay parang nakahiga, no, nakadapa, tapos yung Catherine naman na parang naka-slanting, na naka-ganon mga kasambreros. So, medyo twinning sila, no, sa kanilang angulo or gesture na ito mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros, PNV Forever Vlogs. Sabi niya dito, pasensya na po si Kath, i-post ko sa ngayon, pero mula umpisa love ko ang Kathniel hanggang dulo. Sorry DJ, si Kath, prioritize namin sa ngayon, relax ka lang muna, mag-enjoy ka lang. Dito pa rin kami mga Kathniel fans hanggang sa huli. Grabe, no, parang maraming diehard fans mga kasambreros. Sabi, no, kasi kapag diehard fan ka talaga, naiintindihan ko yung point nila na kahit wala na, kahit sobrang labo na ng kumapan ng kanilang relationship mga kasambreros,
ay yung mga fans na iba talagang die hard. Yung iba naman, nilet go na nila, no? Kasi alam nila na wala ng pag-asa, mga kasombreros. So, marami kasi grabe, no? Kathniel, yung Kathniel fandom, hindi rin talaga basta-basta. We cannot deny the fact na talagang grabe din yung lawak, yung dami ng fandom, mga kasombreros ng Kathniel. So, yun lang, no? Talagang ito yung nangyari, no? They cannot control, no? Parang hindi nila kayang kontrolin. Kahit na sabi natin na sobrang dami, sobrang supportive ng kanilang fans na Kathniel, dahil nga wala, may kanya-kanyang desisyon tayo, no? Nag-decide si Daniel. So, hindi naman nila pwedeng sabihin na dahil ang gusto ng fans ay gagawin ni Daniel na balikan si Kath, no? Which is hindi na pwede. So yun, no, talagang nag-get ko pa somehow na nakuha ko yung point ng fans na ito, no, na parang hindi na nila parang, pero yung iba naman nakakatawa kasi marami pa rin nagpo-post ng mga pictures ng old, no, mga lumang pictures ng Kathniel. Hindi ko lang para ano na lang siguro, para for the sake of views, for the sake of likes and shares and reactions, no. Parang ganun nilang mga kasombreros. Pero yun, hindi kumaga pa tawag dito, hindi habang buhay, parang something like that, no? Ay pwede tayo magtagal sa ganung uri ng information kasi nga wala na naman talaga. And then ito, so marami ang next item natin, mga kasos. Marami ang sa unang tingin, akala nila si Sir Alden ito, no? At saka si Catherine, mga kasombreros. Pero ito pa si Joshua Garcia. Kasi marami rin ang nakakapansin na si Sir Joshua Garcia ay kamukha, no, ni Sir Alden Richards, mga kasombreros. Pero ito pa si Joshua Garcia, no. Tapos parang naka-black na leather jacket pa dito si Joshua Garcia. So akala talaga ng marami ay ito pa si Alden Richards. Pero hindi po ito si Alden, mga kasombreros. Ito po si Joshua Garcia na tropa-tropa, no. Tawag dito, crush pa dati ni Joshua Garcia ito si Ma'am Catherine, tapos ngayon ay tropa-tropa na sila, na mag-ate ang dalawang ito, mga kasombreros, si Joshua Garcia at saka si Sir Alden Richards, si Catherine, mga kasombreros, no, na kung saan ay parang pareho rin sila nanay ng vibe, kasi si Joshua Garcia parang wala talaga siyang alam mo yun, character or issue sa ugali, mga kasombreros. So ito na nga yung ating main item, mga kasombreros, na legit ba itong resibo, no? Kasi si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden nakita at saka nakapag-post ng pictures dito. Naka-jacket siya na parang black or brown. Tapos yung Catherine nga ay naka Lovejoy Hope na blue na damit, mga kasombreros, na kung saan ay sinundo ni Sir Alden si Ma'am Catherine, mga kasombreros, after ng Christmas party. So ito po, no, wala kasi tayong video, no, na maipakita or another proof, mga kasombreros. Kasi kung pumunta talaga si Sir Alden doon, ay may video talaga na lalabas or may mga pictures na lalabas, mga kasombreros. So ito ay edited pictures lamang ito, mga kasombreros, no, na kung saan na gusto man natin, no, na sana magkaroon sila ng video or set of pictures na kung saan ay dito na sinundo ni Sir Alden si Ma'am Catherine sa Christmas party or after ng Christmas party, ay wala tayong another ebidensya or legit na resibo, mga kasombreros. Nonetheless, ang mahalaga dito ay they are alam mo yun, communicating privately, they are talking privately, mga kasombreros, nag-update sila privately, at saka diba pa nandun yung secret na agreement, mga kasombreros, ng Catherine, na tayo lang ang nakakaalam. So tayo, team panatag tayo, mga kasombreros, talagang may proper time, na may right time ang lahat, mga kasombreros. Kasi alam naman natin na sobrang busy pa ang Catherine ngayon sa kanilang
individual na ganap mga kasmas, which we definitely respect, no? Kasi they have their own decision and ini-enjoy lang nila muna yung kanilang single life mga kasembreros. So kasi sabi nga ni Sir Alden, ang relationship na pinipilit ay hindi mag-work kasi nga para siyang kaning hilaw, no, na hindi pa nga naluto ay kinain mo na. So which is hindi tama mga kasembreros. So anything, no, na pinipilit, so yun ang sasabi niya sa mga interviews niya, no, anything na pinipilit ng isang bagay, hindi siya talaga mag-work. So kung kaya sa relationship, no, sa success, sa kahit anumang bagay kapag pinipilit mo, ay hindi siya mag-work mga kasembreros. So yun siya, no, talagang ano lang tayo, team panatag, no. Andito lang kami Sir Alden kapag kailangan mo ng karamay, kapag kailangan mo ng mag-cheer. Andito lang ang mga Kathinatics para sa iyo. Wow, sana all sana all magsusupport. Okay, ding aside mga kasembreros, no, ay din po siya, team panatag tayo, team solid, team Kath din mga kasembreros. So Kath din lang sa kalam, mga kasembreros and mga Kathinatics. Alright, so yan lang actually sa ating Kathin items, no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God at isang pinagpalang araw po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang the best nito mga kasembreros. Ang title natin ay Dating Naniniwala kay Jesus. Galatians chapter 1 verses 21 to 24. Afterward, I went into the regions of Syria and Cilicia, and I was unknown by face to the churches of Judea which were in Christ. Si Apostle Paul ito mga kasembreros. But they were hearing only, he who formerly persecuted us now preaches the faith which he once tried to destroy, and they glorified God in me. So ito mga kasembreros, alam natin yung kwento ni Apostle Paul na siya po ay dating unbeliever, okay? Hindi siya naniwala kay Jesucristo, and as a matter of fact ay sinisira niya at saka pinapapatay, pinahuhuli, pinapakulong mga kasembreros ang mga dating mananampalataya ni Kristo. Kasi akala niya mga Kristiyano dati ay mga tao dito, mga alipin ng diablo or mga skampo ni Satanas mga kasembreros. So not knowing na si Apostle Paul ay bulag, no, because he was blinded by Satan mga kasembreros. So and yeah, to cut the long story short ay nagkaroon siya ng encounter ng conversion mga kasembreros na from unbeliever to believer. So dating naniniwala kay Jesus no mga kasembreros, dating di naniniwala kay Jesus mga, so dati siyang hindi naniniwala kay Jesus, ngayon na convert na into a believer of Christ mga kasembreros. So ito yung yung pinuntahan niya sa Syria at saka sa Cilicia. Parang na yun kunwari dito ka sa Davao, tapos pupunta ka ng Surigao o pupunta ka ng Agusan or pupunta ka ng Maynila. So parang doon may mga church na dati doon mga kasembreros na Kristiyano at saka naniniwala kay Kristo mga kasembreros. Tapos ay pumunta siya doon, no, na nakilala siya dati na persecutor, no, na pumapatay ng mga Kristiyano. Tapos ay nung pumunta siya doon ay parang nung nalaman nila yon na na-convert si Apostle Paul because of the grace and power of God, ay siya rin mismo or ang tao dito yung mga tao mismo ay glorify or dinakila ang Panginoong Jesus dahil sa kapangyarihan at amazing work na ito ng Panginoon through the life of Apostle Paul mga kasembreros. Kasi ito yung sabi ito, and they glorified God in me. So dati ay pinapatay niya at saka pinapahuli, ngayon ay isa na siya sa mga one of the most influential apostles or workers of Christ. Paul is asserting his authority as an apostle appointed by God in this verse, defending himself against those who doubted his credibility and attacked his teachings. He is emphasizing that this message or his message of salvation through grace is the true gospel, contrasting it with legalistic beliefs, beliefs promoted by false teachers. So yun, may mga ibang tao kasi na ito kailangan matandaan natin at malaman natin mga kasembreros na yung kaligtasan, hindi po yan kumaga pa dahil sa ginawa natin to, dahil sa ginawa natin yan, dahil sa gumagawa ko na mabuti, dahil tumutulong ako sa mahirap, maliligtas ako. So mali po yun kasi ganito yun dapat nag-work mga kasembreros. Ang kabutihan, ang pagtulong, ang pagmamahal mo sa kapwa, pagmamahal sa Diyos, bunga na po yun na ikaw po ay nakatanggap na ng kaligtasan. Okay?
tinanggap po si Lord Jesus Christ, no, ang kanyang grasya, and you live according to His grace, you live according to His purpose in word and teachings and so on, mga kasambreros. Kung kaya gumagawa ka ng mabuti, okay? Hindi yun siya, kumapakas ang iba, yun yung basis nila ng salvation. Yun yung basis nila ng kaligtasan. Bakit ka mapupunta sa heaven? Kasi mabait ako. Kasi mabuti ako. Kasi gumagawa ako ng mabuti at saka tumutulong ako. So, ganito, ganyan. So, hindi po yun, mga kasambreros. Kung kaya nawawala doon yung grace ng Panginoon at saka ang pananampalataya, no? Mga kasambreros, that's Ephesians 2:8-9, mga kasambreros. Na kaya parang end result na lang yung paggawa ng mabuti. Ano lang yan, parang bunga na lang kasi nga tinanggap mo si Kristo. Nung hindi pa tinanggap si Kristo, di ba, bugnutin ka, selfish ka, hindi ka gaano. Kung parang yung purpose ng buhay mo nung wala ka si Kristo, parang sarili mo lang. So parang gano'n, parang sarili mong mission, sarili mong pangarap, sarili mong benefit, sarili mong advantage, sarili mo lang iniisip mo. So gano'n, mga kasas. Kagaya kay Sir Alden, no, natanggap niya na si Jesus Christ because he has been reading the Bible and obeying the grace of God, no, the teachings of Christ in the Bible. So kaya siya gumagawa ng mabuti. Pero that's not, tama yun siya. Hindi natin sasabi na mali yun, mga kasas. But yung explanation lang doon is kaya tinanggap natin ang grasya ng Panginoon, namumuhay tayo ayon sa kanyang turo, kung kaya gumagawa tayo ng mabuti. Okay? Pero hindi yun yung basis ng salvation. Well, of course, part yun. Mga kasamaris, mapapasa ngayon yung paggawa ng mabuti na part ng ating kaligtasan, but that's not the main reason, not the main way, mga kasambreros, kung bakit tayo maliligtas. It's just part of bunga na lang iyon ng ating pananampalataya sa Panginoon. Paul is urging the believers to stay grounded in the grace of God and not be swayed by false teachings that rely on adherence to rules and regulations for salvation by affirming His calling and the purity of His gospel. Reflect on this verse as we consider the importance of discerning true spiritual teachings from deceptive ones. How do we ensure that we are following the genuine gospel of grace rather than failing or falling into the trap of legalism or false doctrine? So Paul's words serve as a reminder for us to anchor our faith in the truth of God's grace and to be cautious of teachings that seek to distort or dilute the message of salvation through faith in Christ. So mag-ingat tayo kasi marami ngayon ang talagang mali-mali ang turo, and they wanted you to be part of their group, no, or sekta or religion, for example, para ikaw ay magiging kaanib nila, mga kasambreros. So not knowing na this is hindi siya totoo, at saka baka magulat ka na lang, no, na iba-iba na yung iyong ugali or ang iyong paniniwala, mga kasambreros. So ang verse na ito nag-encapsulate ng essence of divine calling din, mga kasambreros, sa yung ating pagtawag. And parati nating isipin na yung buhay na walang purpose, it's meaningless and useless, mga kasambreros. Kahit na million pang pera natin, kahit billion, trillion pa yan, kahit na we have billions of followers or billions of income, mga kasambreros, kung wala ang Diyos sa ating buhay, it's really useless and meaningless, mga kasambreros. So si Apostle Paul, pwede na siyang magpahinga, no? Pwede na siyang maging hayahay, no? At saka maging kasi meron siyang katungkulan sa gobyerno, no? Meron siyang posisyon sa gobyerno, so pwede namang talikuran na lang niya at saka kalimutang tinawag siya ng Panginoon. But he fully served God with all his heart, mga kasambreros, and his labor was not in vain because accounted lahat yun ng Panginoon, mga kasambreros. So ito yung kasi isa sa mga magandang reasons din po at saka experiences ng isang Kristiyano. May mga moment na dati ganito siya, pero ngayon ganito na siya, parang bumait, parang naging full of purpose yung kanyang buhay. May mga advocacies na nakain nito, no? May mga ganun mga tipo, mga kasi dating hindi naniwala kay Jesus, nung naniwala na siya kay Lord Jesus Christ, sumunod siya kay Kristo, naging puno ng purpose ang kanyang buhay. And yung purpose na hindi lamang para sa kanyang sarili or sa kanyang pamilya, but to the community na kung saan siya nabilong, mga kasambreros, at saan pwede siyang maka-impact na buhay ng iba, mga kasambreros. So dati persecute niya yung mga yung mga tao ni Kristo, yung mga manggagawa ni Kristo, pero nung ma-convert siya ay glorify ng mga tao si Apostle Paul, o sa ang Diyos, mga kasambreros, dinakila ng tao
ang mga especially yung mga tao doon sa Cilicia at sa Syria. And Syria is one of the countries, no, sa Asia, mga kasembreros. So, yun, no, talagang, yun din naman kasi ang purpose natin para dakilain ang Diyos. So, how do we glorify God? In obeying His commandments and doing good purposes sa ating buhay, doing good works, mga kasembreros. And then, yun, mahalin siya ng buong puso, lakas, kalwa at isipan. And then, ang ating kapwa-tao, gaya ng ating sarili. So, yun naman talaga, dun siya nasusukat, mga kasembreros. Dun, yun yung basihan, no? Walang purpose ang buhay kapag walang Diyos. Always nating tatandaan yan, mga kasembreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at sense of purpose, mga kasembreros, sa buhay natin na kung dati hindi tayo niniwala kay Kristo, ngayon ay we are a believer and a follower of Christ. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.